Kapag ang isang army ay natalo dahil sa bulok na kanyon, gutom na mga sundalo, o dahil natrap sila ng mas malakas na kalaban, sige na, tawagin na nating heroic tragedy yan para kunwari may dangal pa. Pero kung ang isang dambuhalang army ay parang nag-loudspeaker na lang ng kanilang game plan para marinig ng kalaban via radio waves, hindi na yan maituturing na simpleng trahedya katangahan na yan. Isa itong napakasakit na sampal ng realidad tungkol sa pagiging filingero, pagiging pabaya, at pagiging tech illiterate. Noong August 1914, habang ang buong Europe ay baguhan pa lang sa madugong bakbakan ng World War I, pumasok ang Russia sa East Prussia na may mindset na quantity over quality. Feeling nila sapat na ang dami nila para lamunin ang mga German. Pero sa madidilim na gubat ng Tannenberg, hindi lang machine gun, matitinding kanyon o ang taktika ng mga German ang pumatay sa libu-libong sundalong Ruso. Ang tunay na pumatay sa kanila ay ang sarili nilang mga radio message na walang encryption, ang kanilang burarang komunikasyon, at ang naglalakihang ego ng dalawang general na ayaw mag-usap dahil sa pride. Ang pagiging pabaya sa pagprotekta ng impormasyon ay naging sarili nilang hukay na sila rin ang nag-effort maghukay. Akala nila ay naka-incognito sila sa kanilang mga galaw, pero ang totoo, bawat hakbang nila ay nakikita at rinig na rinig ng malinaw ng kabilang panig. Para sa ating mga Pinoy na nasa gitna ng dagat at napapalibutan ng mga kritikal na linya ng komunikasyon, mga base militar, mga kaalyado, at matinding drama sa geopolitics, ang kwento ng Tannenberg ay hindi lang basta boring na history lesson mula sa Europe. Isa itong buhay na paalala na sa modernong gyera, kung sino ang may hawak ng daloy ng info, siya ang kumokontrol sa tibok ng puso ng battlefield. Ang kawalan ng kakayang itago ang sarili mong plano ay katumbas na rin ng pag-imbita sa kalaban na wasakin ang iyong depensa ng walang kahirap-hirap. Balik tayo sa taong 1914. Noong pumutok ang gyera, hinarap ng Germany ang isang nightmare, ang makipagbakbakan sa dalawang magkaibang panig. Sa west nandoon ang combo ng France at Britain, habang sa east naman ay nag-aabang ang dambuhalang Russian Empire. Ang original plan ng Germany ay nakabase sa ideya ng mabilisang tagumpay sa west para pagkatapos ay maibus agad ang lahat ng lakas laban sa mga Ruso. Ang planong ito ay kailangan ng perfect timing at bawal ang loading o namang pagkakamali sa paglipat ng mga tropa mula sa kabilang dulo ng kontinente. Pero itong Russia, nagmadali at kumilos ng mas mabilis kaysa sa inakala ng mga strategist ng Germany. Dalawang dambuhalang army ng Russia ang inutusang pumasok sa East Prussia, isang lugar na sobrang importante para sa mga German. Ang isang tropa na pinamumunuan ni Paul von Rennenkampf ay sumugod mula sa silangan. Ang isa naman, sa ilalim ni Alexander Samsonov, ay umatake mula sa timog. Sa mapa ng mga general, isa itong nakakatakot na pincer movement o ang classic na ipit estilo. Kung nag-sync lang sana ng maayos ang dalawang Russian army na ito, baka na-sandwich nila ang mga German, napilit silang umatras, at baka na-game over na ang plano ng Germany sa unang linggo pa lang ng gera. Pero syempre, hindi naman nananalo sa gera dahil lang sa pa-cute na drawing sa mapa. Ang totoong labanan ay kung paano mo gagawing madugong realidad yang mga plano mo sa papel. At sa simula pa lang, ang plano ng mga Ruso ay mayroon ng isang dambuhalang lamat. Ang dalawang general na feeling bida ay walang tiwala sa isa't isa. Sina Samsonov at Rennenkampf ay may matagal ng personal na beef. Hindi sila yung tipo ng mga kasamahan na kayang isantabi ang kanilang mga ego para lang isalba ang sitwasyon. Ang kanilang bangayan ay naging parang lason na unti-unting pumatay sa galing ng kanilang dambuhalang hukbo. Habang rumarampa sila papuntang East Prussia, ang dalawang hukbo ng Russia ay hindi lang nagkahiwalay sa mapa, kundi pati na rin sa tiwala. Sa pagitan nila ay mayroong malalang kakulangan sa koordinasyon, kawalan ng matinong komunikasyon, at pagong na bilis sa pag-update ng sitwasyon sa field. Ang isang dambuhalang hukbo ay pwedeng maging napakalakas kung sabay-sabay silang gumagalaw, pero kung bawat unit ay may sariling tugtog, magiging dalawang mabigat at mabagal na bloke lang sila na napakadaling paghiwalayin at durugin ng isang kalaban na mas mabilis at mas may utak. Kung titingnan natin ito sa POV ng Pilipinas, isa itong punto na dapat talagang bigyan ng matinding pansin. Ang isang bansang kapuluan ay hindi pwedeng idepensa na parang isang buong tipak ng lupa. Ang Luzon, Visayas, Mindanao, Palawan, ang mga base sa tabing dagat, ang mga airport at ang mga islang nasa unahan lahat, yan ay lubos na nakadepende sa kakayahang makipag-usap, mag-share ng data at mag-coordinate ng mga puwersa. Kung ang isang bahagi ng bansa ay walang kamuwang-muwang sa nangyayari sa kabilang dulo, ang kahit anong bentahe sa lokasyon ay madaling maglalaho at magiging isang malaking kahinaan laban sa isang organisadong kalaban.
Kung ang main command ay may alam na isang bagay, ang Navy ay may alam na iba, ang Air Force ay laging huli sa balita, at ang mga tropa sa mga isla sa unahan ay hindi man lang na-update, yung sinasabi nating geographic advantage ay magiging isang sumpa lang. Ang Russia noong 1914 ay sandamakmak ang sundalo, pero zero ang pagkakaisa. Ang modernong Pilipinas ay pwedeng magkaroon din ng mga kakampi, mga base at mga strategic na lokasyon. Pero kung ang daloy ng impormasyon ay putol-putol, lahat ng bentaheng ito ay pwedeng mawalan ng saysay sa isang iglap lang. Balik tayo sa mga Ruso. Noong panahong yun, naharap din sila sa isang napakalubhang problema sa logistika. Hindi trip ng mga kalsada sa East Prussia ang kanilang mga karwahe at mga sundalo. Ang sistema ng relays ng Russia at Germany ay magkaiba ang sukat, kaya naging mas komplikado ang pagpapadala ng mga supply. Habang palalim ng palalim ang pasok ng mga infantry ng Russia, ang pagkain, bala at higit sa lahat ang komunikasyon ay hindi na makasabay sa kanilang bilis. Ang mga unit ay nabanat sa isang napakalawak at mahirap na lupain na nag-iwan sa kanila na parang mga bulag at bingi sa mga nangyayari sa paligid nila. Kulang ang mga telepono sa field, ang mga wire para sa komunikasyon ay hindi sapat para sa malalayong distansya, at ang mga mensaherong tumatakbo o nakakabayo ay wala ring silbi sa ganoong kalawak na teritoryo. Sa ganitong desperadong sitwasyon, ang radyo ang naging pinaka-importanting tool para magbigay ng utos, pero ang pinakamalakas na tool sa komunikasyon ay pwedeng maging kutsilyo na sasaksak sa sarili mong likod kung gagamitin mo ito sa maling paraan. At ito mismo ang nangyari sa dambuhalang puwersa ng Russian Empire nang hindi nila seryosohin ang seguridad ng kanilang mga mensahe. Dito talaga lumabas ang pagiging clown nila. Ang daming radio messages ng mga Ruso na pinadala ng walang ka-encryption o kaya naman ay gumamit ng code na pang-kindergarten sa sobrang daling hulaan. Itong mga commander ng Russia, kung makapag-usap, parang nasa GC lang chikahan tungkol sa kung saan sila pupunta. Nasaan ang mga tropa nila, anong plano nila, gaano kalayo mga hukbo nila, at pati na rin ang mga butas sa sarili nilang depensa. Kulang na lang, magpadala sila ng open letter sa kalaban para ituro kung paano sila mabilis na mapapatumba sa gera. At ang mas malala pa, itong mga napaka-importanteng impormasyon, ibinandera nila sa wikang Ruso sa mga bukas na radio wave. Ang kailangan lang gawin ng mga German ay maupo at makinig sa podcast ng mga Ruso. Sa intelligence station nila sa Königsberg, nasagap ng mga German ang lahat ng tsaa at mabilis nilang na-realize na itong hukbo ng Russia ay hindi naman pala talaga solid. Nagkaroon ng mga German ng kompletong kopya ng plano ng kalaban nang hindi man lang kailangan mag-effort na magpadala ng espiya. Ang katamaran nilang mag-encrypt ay naging pinakamalaking gift para sa kanilang mga kaaway. Dahil sa mga nasagap na chika, nalaman ng mga German na itong si Rennenkampf ay parang tagong kung gumalaw. Nalaman din nilang itong si Samsonov ay masyadong bida-bida sa pag-abante sa timog ng walang backup. Kitang-kita nila na ang distansya sa pagitan ng dalawang hukbo ng Russia ay palaki ng palaki, at sa kahit anong gera, ang gap sa pagitan ng magkakampi ay mas delikado pa kaysa sa distansya nyo ng kalaban nyo. Ang impormasyong ito ang nagbigay sa mga German ng lakas ng loob na baguhin ang buong strategy nila base sa mga confirmed na kahinaan ng mga Ruso. Mula rito, ang Tannenberg ay naging labanan kung saan feeling hunter ang mga Ruso, pero ang totoo, sila pala ang hinuhuli dahil nababasa ng mga German ang bawat galaw nila. Noong una, stressed na stressed ang mga German sa East Prussia. Ang general nilang si Maximilian von Prittwitz ay nanginginig na sa laki ng puwersa ng Russia at balak na sanang mag-exit. Pero pagkatapos noon, pinalitan ng German High Command ang kanilang pamunuan, isang desisyon na talagang bumaliktad sa takbo ng kasaysayan sa Eastern Front. Pumasok sa eksena sina Paul von Hindenburg at Erich Ludendorff sa Eastern Front. Hindi lang sila basta matigas, kundi sinamantala rin nila ang freebie na hindi sinasadyang binigay ng mga Ruso, ang malinaw at walang harang na impormasyon. Imbes na matakot sa dami ng kalaban, ginamit nila ang mga nasagap na radio messages para makita ang totoong ganap sa battlefield. Para silang naglalaro ng chess na may wallhack dahil kitang-kita nila ang bawat susunod na tira ng kalaban nila. Nung nalaman nilang hindi man lang gagalaw si Rennenkampf para suportahan si Samsonov, nag-decide ang mga German na i-all-in ang puwersa nila para resbakan ang ikalawang hukbo ni Samsonov. Sobrang risky ng desisyong ito. Kung biglang umatake si Rennenkampf mula sa silangan, siguradong wasak ang mga German. Pero dahil sa mga nasagap na radio messages, alam na alam ng mga German na malabong mangyari yun. Meron silang kumpiyansa dahil alam nila ang katotohanan ng hindi man lang magets ng mga general ng Russia. Kabisadong-kabisado na ng mga German ang galawan ng mga Ruso, kaya nakuha pa nilang bawasan ang tropa kay Rennenkampf para lang i-all out ang gigil kay Samsonov.
Kumbaga, hindi lang basta baril at kanyon ang dala ng mga German, may kasama pang spoiler alert dahil sa galing ng intelligence nila, pinamukha lang nila na sa giyera, mas nakakamatay ang tamang impormasyon kaysa sa anlibala. Yung tipong nakikita mong kalaban pero ikaw naka-incognito mode, yun ang tunay na galawang pro. Sige pa rin sa pag-abante itong si Samsonov sa gitna ng mga lawa at gubat ng East Prussia, feeling bida. Ang ending, humabang pormasyon at nagkawatak-watak ang mga unit niya na parang mga ligaw na tupa. Akala niya talaga napapatras niya ang mga German pero ang plot twist, pumasok lang siya sa dambuhalang bitag na matagal nang nakaset. Bawat hakbang niya palapit, bawat hakbang din niya sa sarili niyang libingan habang ang mga German ay chill lang na naghihintay ng tamang timing para ilak ang pinto. Biglang sumunggab ang dalawang pakpak ng tropang German sa gilid ng mga Ruso, sabay putol sa exit routes at wasak sa communication lines. Naiwan ang mga sundalong Ruso na parang mga no signal sa gitna ng dilim. Hindi nila alam kung nasaan na ang mga tropa nila, kung saan pa pwedeng tumakas, o kung sinong boss ba ang dapat pakinggan. Isang higanting hukbo ang nag-collapse hindi dahil duwag ang mga sundalo, kundi dahil ang utak na nagpapatakbo sa kanila ay nabulag na at hindi na alam kung nasaan ang sariling mga paa. Gasgas na itong trahedya sa kasaysayan. Ang mga sundalo sa frontlines ang laging sumasalo ng bala para sa mga sablay na desisyon ng mga general nilang naka-aircon sa likod. Hindi naman kulang sa tapang ang mga Ruso sa Tannenberg. Todo lakad, todo laban kahit pagod na at sa ulan ng bala habang napapaligiran. Pero masaklap, isinabak sila sa labanang alam na ng kalaban ang bawat galaw nila. Bale walang tapang mo kung ang bawat kilos mo ay nakascript na pala para sa kaway. Kapag alam na ng mga German kung saan ka pupunta, ano ang kahinaan mo at gaano ka kabilis? Ang tapang mo ay parang manipis na karton lang laban sa makinang kalkulado ang lahat. Hindi na ito patas na bakbakan. Naging sistematikong pagpuksa na lang ito. Ang mga Ruso ay parang mga bulag na naglalakad sa kwartong puno ng mga patibong habang ang mga German ay chill lang na may hawak na cheat sheet. Yung kawalan mo ng privacy at sikreto, yun mismo ang naging mitsa ng katapusan mo. Para sa Pilipinas, ang aral na ito ay sapul na sapul sa ating modernong problema. Ang seguridad ng impormasyon ay hindi lang basta add-on, ito ang pundasyon ng depensa natin. Sa gitna ng gulo sa West Philippine Sea, sa Bashi Channel o sa paligid ng Palawan, ang isang simpleng mensahe na naglalaglag sa lokasyon ng patrol ship, isang nahack na linya o isang na-booking na schedule ay sapat na para magkaletse-letse ang lahat. Hindi na kailangan ng kalaban na magpaputok ng baril para manalo. Kailangan lang nilang malaman ang password mo. Hindi mo naman kailangang magpakahiro at magpalubog ng buong armada ng mga barko. Ang kailangan mo lang ay stop kung nasaan sila, saan ang rampa nila, anong kulang sa kanila at sino ang hinihintay nila at boom, nasa iyo na ang kalahati ng panalo. Kapag ang mga sistema ng utos ay na-jam o ang mga chismis nyo ay naririnig ng iba, kahit gaano pa ka-high-tech ang mga barko at eroplano nyo, magmumukha lang silang mga itik na naglulutangan sa dagat. Sa modernong karagatan, ang pagiging multo sa radar at sa signal intelligence ay mas mahalaga pa kaysa sa pagkakaroon ng makapal na baluti na wala namang silbi kung bulag ka. Sa Tannenberg, kitang-kita kung gaano kapanganib ang pagiging feeling alam lahat pagdating sa teknikal na aspeto ng giyera. Ang pag-encrypt ng mga mensahe ay parang nakakaantok na trabaho sa opisina, hindi kasing astig ng paglusob ng mga kabalyero o ang pagpapasabog ng mga kanyon. Pero itong boring na gawain ito ang mismong nagpapasya kung mabubuhay pa ba ang libu-libong tao o magiging statistics na lang. Kahit pa pinakamagara ang OOTD ng hukbo nyo, pinakamalaki ang flag, at punong-puno ng medalya ang mga general nyo, kung ang plano nyo sa pagmartsa ay parang public post sa Facebook, mauupo lang ang kalaban at mag-enjoy sa pakikinig sa inyo. Minsan, hindi na kailangan ng kasaysayan ng matinding drama para maging malupit. Isang simpleng bahala na o kapabayaan lang, sapat na para maging disaster ang buong kampanya. At ang kuwentong ito ay mas malalim pa sa mga gamit lang. Bakit ba hinayaan ng mga general ng Rusya na magmukha silang tanga sa ganitong sitwasyon? Sabihin na natin kulang sila sa gamit at signal, pero ang totoong salarin ay ang toxic nilang kultura sa pamumuno. Ang taas ng pride at ang pagiging allergic sa pagbabago ang naging dahilan kung bakit sila nabulag sa mga bagong banta. Kapag ang isang makinarya ng militar ay nasanay sa kulturang bawal kumontra at walang kakayahang mag-adjust o mag-double check, asahan mong babaliwalain lang nila ang mga teknikal na sablay. Kapag ang mga bossing ay naniniwala na sapat na ang dami ng sundalo para itago ang lahat ng kapalpakan nila, hindi na nila papansinin ang mga maliliit na detalye.
Kapag ang dalawang general ay may trust issue sa isa't isa, huwag kang umasang gagawa sila ng paraan para mag-usap ng maayos. At kapag ang personal na ego ang pumagitna sa dalawang hukbo, siguradong lalamunin sila ng buo ng giyera ng walang awa. Sina Samsonov at Rennenkampf ay hindi lang natalo dahil sa mga radio wave. Natalo sila dahil sa kawalan ng matinong sistema ng koordinasyon. Kung sana lang ay nag-e-effort silang mag-usap ng maayos, kung seryoso nilang ginamit ang encryption, kung nagpadala sila ng mga opisyal para sa direktang komunikasyon, at kung isinantabi nila ang kanilang beef, baka hindi ganoon kadaling niluto ng mga Aleman ang ikalawang hukbo. Pero wala tayong mapapala sa salitang sana. Ang nangyari ay nangyari. Narinig ng mga Aleman. Naintindihan ng mga Aleman. Mas mabilis kumilos ang mga Aleman. At ang mga Ruso ang sumalo ng lahat ng kahihiyan sa pagkatalo. Nung natrap na sila, parang barya na dinurog ang ikalawang hukbo ng Rusya. Libu-libong sundalo ang naging instant bihag ng digmaan, habang maraming unit ang parang bula na naglaho o nawasak. Si General Samsonov, na hindi kinaya ang matinding kahihiyan ng pagkatalo at ang bigat ng pagkawala ng kanyang mga tauhan, ay tinapos ang sariling buhay sa gitna ng gubat. Isang napakasad na ending para sa isang general na pumasok sa giyera na akala mo kung sino ang ambisyon, pero hinila lang pala pababa ng sarili niyang pag-iisa, gulo at mga maling desisyon na galing sa puro kapabayaan. Samantala, ang tagumpay sa Tannenberg ang nagluklok kina Hindenburg at Ludendorff bilang mga military icon ng Alemanya, lakas, maka main character energy. Ang isang labanan ay hindi lang basta nagpabago sa sitwasyon sa silangang prente, kundi gumawa rin ng isang pampulitikang alamat na humulma sa kinabukasan ng Alemanya. Ang kanilang panalo ay hindi naman nakamit dahil sa magic o pagiging henyo sa taktika, sadyang marunong lang silang makinig, hindi gaya ng iba riyan. Ginamit nila ang mga kapalpakan ng kalaban bilang kanilang pinakamalakas na sandata. Ito ang perpektong halimbawa kung paano nagiging force multiplier ang utak sa gitna ng bakbakan. Pero ang pinaka-nakaka-alarma rito, ang Tannenberg ay hindi lang basta lumang kwento na wala ng silbi sa panahon ngayon. Ito na pala ang nagsilbing prototype ng modernong bardagulan sa impormasyon. Dati usapang radyong hindi naka-encrypt lang ang problema. Ngayon, pwedeng ito ay mega sinyal mula sa satellite, data NG radar, mga smartphone, social media, mega camera NG civilian, GPS navigation system, mega reconnaissance drone, command software, mga kable sa ilalim ng dagat, mga server, at artificial intelligence na nag-aanalisa ng bilyon-bilyong data. Ang larangan ng digmaan ay lumawak na mula sa pisikal na lupa patungo sa digital na mundo. Noong unang panahon, ang istasyon sa Königsberg ay nakatambay lang at nakikinig sa mga radio wave. Ngayon, ang isang modernong analysis center ay kayang humigop ng signal mula sa libu-libong source para mabuo ang imahe ng labanan sa bilis na halos real-time. Para sa Pilipinas, napaka-importante nito dahil ang bansa ay nakapwesto sa gitna ng mga nagbabagang geopolitical flashpoints. Ang isang arkipelago ay hindi lang basta nangangailangan ng mga barko at eroplano, kundi nangangailangan din ng isang matibay na network ng impormasyon na hindi basta-basta mapapasok ng kung sino-sino. Sa usapang depensa sa dagat, ang tanong ay, sino ang unang makakakita? Sino ang mas mabilis magpadala ng mensahe? Sino ang mas magaling mag-encrypt? Sino ang mas maayos mag-coordinate ng puwersa? At sino ang hindi nagkakalat ng kanilang mga galaw? Ang distansya sa pagitan ng isang unit sa malayong isla at ng main command ay pwedeng magdikta ng buhay at kamatayan. Kung ang impormasyon ay nahuli, na-leak, na-jam o hindi naintindihan, ang isang unit ay pwedeng matulad kay Samsonov. Feeling nila ay umaabante sila ayon sa plano. Pero ang totoo, nakapwesto na pala sila sa loob ng crosshairs ng kalaban. Ipinaalala rin ng Tannenberg na hindi kayang palitan ng mga kaalyado ang sarili mong kakayahang mag-coordinate ng sarili mong puwersa. Ang Rusya ay may dambuhalang hukbo, may ambisyon at may estratehiya sa papel, pero bagsak naman sa epektibong komunikasyon sa loob. Ang Pilipinas ay pwedeng umasa sa relasyon sa Amerika, Japan, Australia at iba pang mga partner, pero sa isang tunay na krisis, ang tanong ay nananatili. Sapat ba ang bilis ng impormasyon sa pagitan ng mga mismong puwersa ng Pilipinas? Pareho ba ang nakikitang picture ng labanan ng lahat ng unit? O may kanya-kanya silang bersyon ng katotohanan? Mahigpit ba talagang ipinapatupad ang mga proseso ng seguridad? O baka naman bawat panig ay may hawak lang na magkakahiwalay na piraso ng impormasyon at kapag andyan na ang panganib, doon lang nila malalaman na mas marami na palang nasagap na chika ang kalaban kaysa sa inakala nila? Ang isa pang aral ay ang pagkakaroon ng maraming sundalo ay hindi garantiya na malakas ka.
Nagdala ang Rusya ng napakalaking puwersa sa silangang Prussia pero nagkawatak-watak sila at nawala sa ritmo. Ang mga Aleman ay may mas kaunting tropa sa lugar na yon pero alam nila kung saan at kailan dapat mag-focus. Kapag mas bida ang impormasyon mo, kahit kakarampot ka lang, kaya mong mag-magic. Ang depensa, naging restback. Ang panganib, naging racket. Ganito pa rin ang galawan para sa mga bansang small but terrible sa panahon ngayon. Aminin natin, hindi naman uubra ang Pilipinas sa paramihan ng barko, eroplano o missile laban sa mga dambuhalang superpower. Pero kung hindi sabog ang early warning system mo, secured ang usapan, suwabe ang koordinasyon at mabilis kang rumesponde kahit maliit ka, mapapamura sa gastos ang sinumang epal na gustong maghari-harian sa bakuran mo. Pero sa kabilang banda, kapag basura ang info system mo, damay-damay na ang lahat sa pagiging kulelat. Yung mamahaling barko na hindi alam kung nasaan ang target, isa lang yung napakamahal na piraso ng bakal na nagpapalutang-lutang sa dagat parang kalawang lang. Yung high-tech na radar na hindi marunong mag-share ng data. Para lang yung matang nakatitig sa wala, parang ikaw lang na iniwan sa ere. Kahit gaano pa kalakas ang mga kaalyado mo, kung parang sirang plaka ang koordinasyon, darating ang tulong kung kailan tapos na ang lamay. Kaya ang lesson sa Tannenberg ay hindi lang basta pag-lock ng messages. Tungkol ito sa disiplina. Huwag maging pabaya sa maliliit na bagay kung ayaw mo mag-imbita ng dambuhalang sakuna sa pintuan mo. Ang nakaka-stress sa kwentong ito ay kung paano nito binuyangyang ang transition mula sa sinaunang bakbakan patungo sa modernong gulo. Ang mga general noon feeling old school pa rin ang utak, akala nila paramihan lang ng tao, lakas ng loob at pasugod na atake ang basehan. Pero biglang pumasok ang radyo, riles, artilleria at signal intelligence na bumasag sa trip nila. Yung mga hindi makaget over sa lumang rules, ayun, nilamon ng sarili nilang gadgets na akala nila ay pampadali ng buhay. Si Samsonov nagradyo para bumilis ang utos pero dahil walang password, ginawa niyang loudspeaker ang radyo niya para sa mga Aleman libreng chismis para sa kalaban. Ang peak ng katatawanan ito ay noong na-realize ng mga Aleman na hawak na nila ang buong itinerary ng kalaban. Walang magic dito, walang supernatural na genius, nakikinig lang sila sa mga Ruso na parang mga tangang nag-aanunsyo ng plano sa buong mundo. Mula doon ang mga Aleman ay nag-ikot, nag-ipon ng lakas, sinugod si Samsonov, hinarangan ng exit at ginawang punching bag ang ikalawang hukbo. Ang feeling ay parang bitag na dahan-dahang sumasara sa bawat galaw habang yung biktima sa loob ay feeling bida pa rin at akalang kontrolado niya ang sitwasyon. Tatapusin natin to sa isang malupit na tanong para sa ating panahon. Matatalo ba ang isang bansa hindi dahil sa kulang sila sa pagmamahal sa bayan, kundi dahil sa data leak, sabog na komunikasyon at kawalan ng matinong plano? Ang sagot ng Tannenberg ay isang malaking oo. Hindi lang ang mahihina ang pinarurusahan ng tadhana. Pinapahiya rin ito ang mga filingero at overconfident. Sa modernong gyera, ang pagiging pabaya sa impormasyon ay parang pag-iwan ng bukas na pinto para sa magnanakaw. Ang pagiging secretive ay hindi luho, ito ang unang shield mo. Minsan hindi na kailangan ng bala para talunin ang isang hukbo, talo na sila sa sandaling daldal sila ng daldal sa radyo na parang walang bukas.